Okay, kumusta po kayo mga kapatid? Parang nanlalamig yata kayo. Parang yung sagot ninyo sa akin ay parang parang masyadong anong tawag dito, nanlalamig yung pakiramdam. Pwedeng kumustahin muna natin yung ating katabi at medyo pakikalabit ng konti. At pakisabi sa kanya, gising bro, gising sis. Ayan. Okay. Habang nag-exhort si Brother Elmer, naalala ko bigla si Martin Luther King. I have a dream. No, habang sinasabi niya yung naging desire niya, yung dream, at sinasabi niya na we need to keep on dreaming, wag nating lalagyan ng tuldok. Totoo naman yan eh. Kaya ako lagi ko sinasabi, the best is yet to come. The fact, mga kapatid, na buhay pa tayo. Okay, buhay pa ba kayo? Alright. Rock and roll. biglang naging funny one. Okay, the mere fact, mga kapatid, na buhay pa kayo, ibig sabihin yan ay hindi pa tapos ang Panginoon sa inyong buhay. Tama? Tama ba yun? Kasi kung wala na, 'di ba, kung tapos na yung plano ng Panginoon para sa atin, edi sana graduate na tayo. End of contract. Dito sa lupa, finish contract ka na. Pero dahil andyan ka pa, nag-e-exist ka pa, we just keep on believing, we just keep on dreaming, 'di ba? We just keep on trusting the Lord at patuloy nating dinedeclare sa ating mga buhay na the best is yet to come. So, don't stop on dreaming para sa sarili mo, sa family mo, dito sa ating simbahan. Amen ba yun? Okay. So, simulan po natin. Baka makapag-preach ako patungkol sa about dreams. Meron tayong sinusunod na series. Sino sa inyo nandito last Sunday? Okay. So, pinag-usapan natin yung ating series about who's next. Who's next? Pangilang year na ng ating simbahan? Tapos, halos August na pala ngayon, no? August na, di ba? First Sunday of August. Ibig sabihin, mahigit na sa kalahati. So, ibig sabihin, next month, mag-start na yung bare months. So, pag nag-bare months na, okay, matatapos na ulit yung 2015, 2016. So, 19 years na, palapit na tayo dun sa ating 20th year. Imagine, di ba? Parang kailan lang nag-i-start tayo dun sa ating first year anniversary. Ngayon, papalapit na tayo dun sa ating 20th anniversary. And if we will look back, kung babalikan natin yung ating nakaraan, marami tayong masasabi, marami tayong maiisip na magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating simbahan, sa ating pamilya, etc., etc. Pero it's a good question, mga kapatid, na who's next or what's next? At after Pastor Al, after the elders, sino na kaya yung magpapatuloy pa rin ba kaya ang Jesus Christ, Pillar and Foundation of Truth Church? Yan ay isang magandang tanong. Kaya nga, nagkaroon tayo ng ganitong series, Who's Next? Okay? Pakitanong ang katabi. Bro, sis, who's next? Baka ikaw yun, di ba? Baka, okay. So, alright. So, last Sunday, pinag-usapan about the children. Diba? Training the children. So, today, we will be talking about training the youth naman, yung mga kabataan. Pwede po ninyong kasamahan sa padalangin bago po tayo magpatuloy. Father, we thank you for this morning. We really appreciate
Lord, all the good things that you have done upon our lives, upon this church, Lord God. Salamat po at kung talagang bibilangin namin, Panginoon, ay ang dami po naming maalala, ang dami po naming maisusulat. At nagpapasalamat po kami dahil until now, ang inyong grasya, ang inyong biyaya, ang siyang nag-preserve sa amin, nag-preserve, O God, sa iglesyang ito. At patuloy po naming pinapanalangin, we continually pour out our heart unto you dahil, Lord, the good thing that you have done, that you have started in this church, O Lord God, naniniwala po kami na hindi po yan mag-end hanggang hindi po ninyo sinabing ending na. Kaya, Lord, we continually trust in you. Doon sa promise po ninyo that you who had begun a good work in us, you will finish it. You will complete it, Lord, until the day of our Lord Jesus Christ, O God. Kaya sa series pong ito, Panginoon, na aming pinag-uusapan, who's next, Lord? Touch hearts, Lord God. Kayo po yung mag-prepare sa next generation of leaders, Lord God. Not just next generation of leaders in the church, O God, kundi leaders in our community, leaders, Lord God, ng aming nation, leaders, Lord God, ng iba't ibang pillars of society, Lord God. Yun po yung ipinapanalangin po namin at yun po yung desire ng heart po namin, Lord God, na meron po kaming mapagpapasahan ng baton, Lord God, ng baton of leadership, Lord God, na pinagkatiwala po ninyo sa amin. So, I pray that your Holy Spirit, Lord God, will speak to everyone, Lord God, lalong-lalo na yung mga nire-raise po ninyo ng mga future leaders, future servant leaders, Lord God, ng susunod na henerasyon. Salamat na sinasamahan po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pag-uusapan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa araw pong ito, Lord God. We entrust to you these things, Lord God, knowing that the power of the Spirit, Lord God, is present and mightily working, Lord God, in the midst of us. Ito po yung aming panalangin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen and Amen. So, let's proceed directly dun sa ating scripture. 1 Timothy chapter 4. Babasahin po natin yung buong chapter ng 1 Timothy. Alam natin na yung 1 Timothy, ito po ay letter ni Apostle Paul sa kanyang protege or dun sa kanyang mini-mentor na si Timothy. Of course, kaya nga, letter to Timothy. Okay. Verse 1. Now, sabi niya, the Holy Spirit tells us clearly that in the last times, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. So parang si Paul ay prophesying about the latter days, no? Yung mga huling araw, kung ano yung mangyayari, kung updated po kayo, mga kapatid, di ba? Hindi naman siguro kayo mabibigla, no, dun sa mga nangyayari dun sa ating panahon. Amen? Naniniwala ako that we are living in the most exciting time in the history ng mankind. Most exciting time in our history kasi nag-unfold unti-unti sa atin yung prophecy, no, yung mga propesiya, yung mga hula na nakasulat sa Biblia. I don't know if you're aware, mga kapatid, na dun sa Detroit, di ba, nagkaroon ng yung Satan's church na in-unveil yung isang parang goat-like, sino sa inyo nakakita nun? Yung sa Detroit, na parang nadaanan ko lang, no, dun sa browse na isang statue ng isang goat-like na pertaining to Satan. At nandoon, parang binuksan nila yon, parang nagkaroon ng Satan's service dun sa lugar na yon ng Detroit. If you're not aware, pwede nyong tignan, pwede nyong i-type, no, sa Google, kailan lang yon, no, this week lang yon.
And then, kung nabalitaan din ninyo, somewhere in Oklahoma, tinanggal yung Ten Commandments Monument. No, kasi bawal na raw ngayon yon dun sa kanilang state, no, yung Ten Commandments. So, nakita natin, etong Amerika, na once itinatag, no, dun sa biblical faith, no, dun sa scripture, nawala na. Nagkaroon na ng tinatawag na apostasy. Yun yung sinasabi dyan. They will turn away from the true faith. Yung dating prayer na ginagawa dun sa kanilang mga school, hindi na. Bawal na rin yun. Kahit ang Bible, bawal na rin yun. Okay? Yun ay isang halimbawa ng apostasy at unveiling nung sinasabi ni Paul kay Timothy. Okay? So yung tinatawag nating absolute truth, which is the Word of God, hindi na ngayon tinatanggap na absolute truth. Lahat ng truths ngayon ay relative na lang. Pag sinabi mong relative truth, it means it varies from people to people and from culture to culture. Ibig sabihin ng relative truth, what is true to you may not be true to me. If you believe that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, yung one-way Jesus, sa'yo na lang yan. At huwag mo yung isasalpak sa akin dahil iba yung aking paniniwala. That is the doctrine of relativism. No? So yung absolute truth na pinaniniwalaan natin sa Word of God, hindi na ngayon siya absolute. Naging relative na lang siya ngayon. Okay? So unfolding yan, mga kapatid, ng Bible prophecy. Yung same-sex marriage, di ba, yung pagpasa nila ng Supreme Court, tapos ginamit pa yung rainbow. Aware ba kayo dyan, mga kapatid? So be aware of what is happening doon sa ating paligid dahil nakikita natin na yan ay pag-unfold, no, ng mga biblical prophecy. Yung sinasabi nating last days, nandun na tayo doon sa last of the last days. Ginamit pa nila yung rainbow, no, ng same-sex marriage, which is, pag tinignan natin, ang rainbow, it's a sign of the covenant ng God kay Noah. The Noahic covenant na after ng delubyo, yung antediluvian flood, sabi ng God, hindi ko na ulit i-destroy ang mankind by way of the flood. Okay? Hindi ko alam kung paano nila na-conceptualize at ginamit yung rainbow symbol, no? Rainbow symbol para dun sa same-sex marriage. So it's an unfolding. Okay? Exciting, the most exciting time in the history of mankind, and yet, mga kapatid, it's also the most dangerous time in the history of mankind. Lalong-lalo na dun sa mga tao na hindi nakakaalam ng salita ng Diyos dahil hindi nila alam sila mismo yung nagfulfill ng Bible prophecy. So sa atin, na mga nagbabasa ng Biblia, hindi po tayo dapat magulat. Ha? Pwede na palang ikasal ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae. Ha? Ano na nangyayari? What is happening to the world? Ibig sabihin po niya, mga kapatid, senyales na nangyayari yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Gising pa kayo? Okay. They will follow deceptive spirits and teachings that come from demons. These people are hypocrites and liars, and their conscience are dead. No, they will say, it is wrong to be married. Nangyari na yan, actually. Di ba? Wrong to be married dun sa isang religion, pinagbabawal yung pagkakasal. And wrong to eat certain foods, but God created those foods to be eaten with thanks by faithful people who know the truth. Since everything God created is good, we should not reject any of it, but receive it with thanks. For we know it is made acceptable by the word of God and prayer. Yan ang dahilan kung bakit bago tayo kumain, pinapanalangin natin na i-sanctify, i-clean ng God yung ating
kakainin. Pero iba na ngayon, di ba? Iba na panahon ngayon. Okay? Dati pinagpipray bago kumain. Ngayon, selfie muna. Okay? Pipicturean yung food, tapos ipopost mo sa FB. Yan. Tapos magsaselfie. Nag-iba na nga eh. Nagkaroon ng cultural shift na tinatawag. Next, verse 6. Sabi niya, if you explain these things to the brothers and sisters, Timothy, you will be a worthy servant of Christ Jesus, one who is nourished by the message of faith and the good teaching you have followed. Verse 7, do not waste time, sabi niya, arguing over godless ideas and old wives' tales. Minsan yan yung pinagkakaabalahan ng mga theologian o ng mga simbahan, yung mga walang kakwenta-kwentang usapin na wala namang kinalaman dun sa kaligtasan ng tao. Instead, sabi niya, verse 7, ito na yung pinaka-stress point ng chapter. No? Ibig sabihin, ito yung binibigyan doon sa lahat ng mga pinagsasabi dito ni Apostle Paul, ito yung binibigyan niya ng stress. Okay? Ibig sabihin, importante ito. Ito yung kinakailangan mo. Ito yung dapat na pinag-uukulan mo ng pansin, ng iba yung pansin ng yung effort. Ito yung stress point. Verse 7 and verse 8. Sabi niya, train yourself, ano daw? Train yourself to be godly. Yung godliness, yung training in godliness. Sabi nila, dyan nanggaling yung English word na gym, yung train. No? Yung gym. Some kind of training, effort. Sabi niya, verse 8, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and the life to come. So meron siyang benefit. No, yung training in godliness na tinatawag o yung spiritual disciplines na ginagawa natin, prayer, word, etc., etc., yung mga practice natin as Christians, meron siyang benefit, sabi niya, in this life and the life to come. This is a trustworthy saying and everyone should accept it. This is why we work hard and continue to struggle, for our hope is in the living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers. Verse 11, teach these things and insist that everyone learn them. Sabi ni Paul kay Timothy, teach these things and insist that everyone learn them. Don't let anyone think less of you because you are young. At this point in time, mga kapatid, etong si Timothy nandun sa 30 hanggang 40 years old. Kasi sa mga Greek, no, yung young men sa kanila, nag-i-start dun sa 30 years old and then natatapos dun sa 40 years old. So if you are 30 at wala ka pang 40, you're still a young man or a young woman. No? So sa kanila, dun sa mga Greek. And then sabi niya, be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. Ito yung training in godliness. Until I get there, focus on reading the scriptures to the church, encouraging the believers and teaching them. Verse 14, do not neglect the spiritual gift you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Give your complete attention to these matters. Throw yourself into your task so that everyone will see your progress. Meron palang progress, yung Christian life. Keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. So, mga kapatid, let's proceed dun sa question. Ano yung ginagawa natin? What are we doing to prepare the youth? No, yung next generation para dun sa kasi sa kanila natin ipapasa yung baton. Tama? Dun sa anak mo. O dun sa mga kabataan natin, dun sa mga children dito sa simbahan. So, bilang isang iglesia or ikaw, bilang isang individual na mananampalataya, bilang isang disciple ni Christ, ano yung ginagawa mo para i-prepare ang iyong kabataan or yung susunod na henerasyon sa iyo? Ano yung ginagawa mo? Pakitanong katabi, ano yung ginagawa mo?
Diba? So si Paul dito mga kapatid, sino yung ina-address niya? Sino yung ina-address niya? Si Timothy na isang young man. Diba? At etong si Paul, alam niya, darating yung time, mawawala siya, so merong kinakailangang next generation na papalit sa kanya na nakahanda dun sa mga challenges, dun sa mga difficulties, dun sa task na nandun sa kanilang harapan. So tayo, pagsabi, tayo, lahat tayo mga kapatid, hindi lang ako, hindi lang elders ng simbahan, tayo, di ba? Bilang mga believers, bilang mga mananampalataya ni Kristo, kasi parang ang laging tingin natin na maghahanda dun sa next generation, hayaan na natin yan dun sa mga leaders ng simbahan or kung sino mga leaders. It is our sacred duty to prepare the next generation para dun sa task. Kasi nakikita na natin Kaya nga it's important mga kapatid na aware tayo, conscious tayo dun sa nangyayari sa ating paligid. Di ba? Yung pagdating ng ISIS, di ba? Yung mga nakikita natin yung mga Kristiyano doon sa mga lugar na kung saan nandun yung Islamic State of Iran and Syria, mga pinupugutan ng ulo, 'di ba? Tinatarakan ng crucifix sa bibig. Ewan ko kung nakikita ninyo yan, if you're aware doon sa mga bagay na yan. Tapos yung pagbubukas doon nga sa Detroit nung Satan's Church, 'di ba? Sabihin natin, well, nasa Pilipinas naman tayo. Wala naman tayo sa Amerika. Tandaan nyo mga kapatid, ang pina-follow na path ng Pilipinas ay ang US. Diba? At karamihan ng mga, kahit nga yung mga South, mga nakikita natin mga Southeast nations like, kahit ang Korea, tanungin mo yung mga missionaries. Tanungin mo yung mga sinaunang mga Koreans, yung mga matatanda na sasabihin nila na yung bagong henerasyon nagiging masyadong liberated na. Okay? So what are we doing? Ano yung ating ginagawa, mga kapatid, para i-prepare yung ating next generation? Sa loob ng inyong tahanan, nandyan yan. Yung mga anak mo. Diba? Sila yung mga susunod na magiging mga magulang. Okay? Baka magugulang lang yan, hindi magulang ang maging dating. Okay? So, we will be talking about godly training. So, ang ina-address dito ulitin ko ulit, ni Paul ay si Timothy, tinawag niyang young man. So, ano yung ginagawa natin? At the same time, dapat din nating tanungin yung mga kabataan, ano yung ginagawa nila o ano yung dapat nilang gawin upang ihanda yung kanilang mga sarili para dito sa task at saka yung mga challenges na kakaharapin nila dun sa pangilang century na ba tayo? 21st pa rin? 21st century, yung bagong century. Kasi ang bilisan di ba? Hindi parang 10 years lang, parang ang daming nangyari. Na yung nangyari dun sa 10 years nung nakaraan, parang isang dekada. Sa isang dekada lang nangyari. Pero ngayon, dahil dun sa technology, ang bilis. Di ba? Ang bilis magbago ng panahon. Yung mga bagay na dati ay hindi ginagawa ng tao, ngayon ginagawa na nila dun sa cultural and moral shift na tinatawag. Nagbago na No? Kaya, andun yung challenges dun sa bagong henerasyon na anong gagawin nila? Are they going to meron ba sila nung talagang, anong tawag dito, nakasementadong conviction at saka values na hindi nakapag dumating yung bagong parang sinasabi ng kultura, hindi sila, anong tawag dito, hindi sila mahihila. Kasi, take for example mga kapatid, same-sex marriage. Alam ba ninyo na mayroong mga simbahan na tinanggap na yung same-sex marriage? Merong mga Methodists, hindi naman lahat ng Methodists, at ilang mga evangelicals na acceptable na sa kanila yung same-sex marriage. Bakit nila tinanggap yon? Well, because of
Pressure. Di ba? Yung pressure kasi na binibigay ngayon na kailangan, ito, acceptable na ito. Supreme Court na nga ang nag-decide eh. Bakit mo sasabihin na it's only Adam and Eve? Pwede namang Adam and Steve din. Di ba? And God created, palitan na natin, yung Genesis 1. And God created man and woman and called them Adam and Steve. Alright. Di ba? Naging naging yung Adam and Eve, naging Adam and Steve na. So, yun na yung bago. So, nagkaroon na ng cultural shift. Nagkaroon na ng moral shift. So, pagdating niyan dito sa Pilipinas, are we going to accept it? Ako, bilang isang nagsosolemnize ng marriage, paano kung Supreme Court nag-decide? Okay, legal na yan. At ang hindi susunod, di ba, merong penalty, pe-penalize ka. Because the state and the law says, ganito, ganyan, ganyan. Ano gagawin ko? Huwag na akong kukuha ng lisensya. Paano yung mga magpapakasal sa inyo? Di ba? So, merong pressure. Ganon ngayon yung kinakaharap ng mga yung mga iglesia, no, yung mga churches sa US na hindi nag-a-accept ng same-sex marriage. Hindi nangangahulugan na hindi tinatanggap etong mga taong to. Di ba? Mahal natin itong mga taong to, the LGBT community. Kaya lang, iba yung sinasabi ng Word of God. Iba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pwede nating maging mga friends yan. Pwede nating sharean, witnessan. Hindi naman imposible ng isang, anong tawag doon? Hindi straight. Anong tawag sa kanila? Kasi straight yung lalaki, babae, straight yung mga yan eh. Eh yung sa LGBT, anong tawag sa kanila? Hindi straight. Okay? Naniniwala naman tayo na hindi imposible na yung hindi straight ay maging straight. Tama? Like what happened to Tonet Macho. Kilala ba niyo si Tonet Macho? parang pag binanggit si Tonet Macho, parang napag-aalala yung age ko. School bucol days. Well, panahon mo yun, Pastor. Sino ba yung mas latest, bago, na kilala na hindi straight na naging straight? Sino? OG Diaz? Christian na rin si OG Diaz. Parang hindi ako aware dun, ha? Okay. So anyway, kung meron kayong kakilala, please inform me. Para meron naman ako mabanggit na bago-bago. Kasi Tonet Macho, school bucol days. Okay. Okay. Di ba? So, we need to prepare. What I'm trying to say dito, mga kapatid, is meron tayong sacred duty and responsibility na isang simbahan na dapat hindi natin ina-allow etong doctrines of demons na to na i-penetrate yung church. We need to stay parang grounded dun sa ating beliefs na sinasabi ng Word of God. Maliban na lang kung hindi na absolute yung paniniwala mo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Na pwede nang bumalik. Hindi na siya absolute truth. Okay? So, ano yung ginagawa natin? At ano yung ginagawa ng mga kabataan para i-prepare yung kanilang sarili? So, let's talk about this godly training. Kilala niyo siya, di ba? Si Chicken Curry. Stephen Curry. Okay. Last Sunday yata, ginamit niya, Sister Nitz, di ba? So, nagamit ko rin siya dun sa Bayan-Bayanan. At meron akong parang isang article na nakuha na bata pa pala, talagang every Wednesday and Sunday ay dinadala silang magkakapatid ng kanilang mga parents sa church. At naging Christian siya until parang one time na nakadalo siya dun sa isang fellowship at sinabi ng youth pastor na iba yung relationship ng parents ninyo kay Jesus dun sa inyong magiging relationship. It's a personal. So, parang na-address doon. At doon sa time na yun, sabi niya, according to him, sabi niya, doon niya tinanggap si Christ bilang kanyang Lord and Savior. Kaya pala meron siyang
Ganon. It's an opportunity, it's a platform, sabi niya, para i-glorify ang God. So kilalang kilala siya. Kasi ang Pilipinas, basketball fanatic yan eh. Di ba? Pero siya, kilala nyo? Malamang hindi. Di ba? Sino nakakakilala sa kanya? Si Tim Tebow, NFL, quarterback ng Denver Broncos. Okay? NFL, National Football League. Di ba, national sports ng US is baseball. Yun ang kanilang national sport. Pero, mga kapatid, according to survey, pinaka-popular na sport sa kanila is the football. Pangatlo lang ang basketball, na pinaka-popular na sport sa US. Pero tayo, dahil hindi masyadong popular sa atin yung football, mas kilala natin si Stephen Curry, okay, Stephen Curry, kesa dito kay Tim Tebow. No, like Stephen Curry, mga kapatid, etong si Tim Tebow, napansin nyo parang meron siyang black dito na ang nakalagay is John 3:16. No? Very controversial din siya at medyo inire-relate siya kay Bruce Jenner. Kilala nyo si Bruce Jenner. Ngayon ay Caitlyn Jenner na. Di ba? Siya ay isang decathlon na nanalo doon sa Olympics 1976. At siya ay kilala rin ngayon dahil associated siya sa mga Kardashians. Tama? Kardashians. Keeping up with the Kardashians. Okay? So, kino-compare siya kay Bruce Jenner. Nagiging controversial siya dahil isinishare niya dun sa national television yung kanyang faith. Tim Tebow. Mind nyo mga kapatid, etong si Tim Tebow, dito sa Pilipinas si pinanganak, Makati. At yung pagkakapanganak niya, it's a miracle kasi yung tatay, yung parents niya, mga missionaries dito sa Pilipinas. Nung time na parang hindi yata alam nung nanay niya na nabuntis siya, so parang nagkaroon ng sakit, nag-take ng mga medicines, kamuntik na siyang ma-abort. Later on, nalaman na buntis pala, nung nanay niya, buntis siya, tapos nanganganib siya na hindi maipanganak. Pero they believe God for a miracle at ipinanganak itong si Tim Tebow. Yun ang apelyido nila. So yung birthday itself is a miracle. Meron palang purpose. Merong layunin ng Panginoon sa kanyang buhay in the arena of the football NFL football league. Sabi sa kanya, no, the people who applaud Bruce Jenner's courage for publicly transgendering are the same people who condemn Tim Tebow for publicly expressing his faith in Jesus Christ. Kasi nga yung si Bruce Jenner nagpa-sex change na eh. And many of the Americans are parang applauding Bruce Jenner, sabi nila, for her bravery. I'm out and I'm proud. So pinalakpakan nitong si Bruce Jenner. Very courageous daw siya, brave daw siya. Pero nung itong si Tim Tebow, no, yung nag-e-express publicly ng kanyang pananampalataya, ang sinasabi sa kanya, keep it to yourself. Keep it to yourself, at ang sabi nila, what is true to you is not true to us. So just keep it to yourself. Imagine mga kapatid, titignan natin, di ba? Kapag tinignan mo, ang laki ng, di ba, lalaki, tapos sex change, nagpa-opera, at lumabas, papalakpakan. What a brave person. What a courageous person. Isang Kristiyano, publicly, di ba, na ine-express yung kanyang pananampalataya kay Jesus Christ, sinasyan. So what is happening to our world? Ano nangyayari? Well, mga kapatid, it's an unfolding of the prophecy ng salita ng Diyos. The more na nakikita natin na totoo,
yung mga nakasulat sa Biblia. Okay? So, ang ginawa niya, hindi lang John 3:16, minsan iba-iba yung mga, naglalagay siya ng mga verses talaga dito sa ilalim ng kanyang ano. So, yan yung parang pinaka-famous sa kanya, John 3:16. Parang sabi diyan, when Tim Tebow wore John 3:16 on his eye black during the 2009 championship game, yung sa NFL, over 92 million people looked that verse up on Google. That means over 92 million people heard the gospel just because one man took a stand. Mga kapatid, ito yung mga klase ng kabataan o ng henerasyon natin na dapat nating inihahanda na hindi magiging chocolate Christian. Alam niyo yung chocolate Christian? Alam niyo yung chocolate, di ba? It melts when it's hot. Okay? Maraming ganyan Christian kasi. It melts under pressure. Di ba? Kasi kapag nandun na yung pressure, Kristiyano ka o hindi, medyo, ano ka na lang. Doon na lang, di ba? Doon sa loob ng school, di ba? Doon sa workplace, o kaya doon sa chismisan sa kanto, sa kalye. Di ba, madadala ka ng usapan, mga nagmumura, di ba, nagchichismis kung kay kanino, pinag-uusapan yung buhay ni ganito, yung buhay ni ganyan, di ba, pinag-uusapan yung ganitong artista, pinag-uusapan yung ganito na nagpunta ng Thailand at nagpa-sex change, yung mga ganon. So, kailangan natin ng mga bagong henerasyon ng Steph Curry, Tim Tebow, dito sa Pilipinas, Yang Constantino, Tony Gonzaga, yung mga ganon, di ba? Kasi parang napanood ko si Yang Constantino na merong siyang pinost na kinakanta niya yung Scandal of Grace. Sino kumanta nun? Scandal of Grace. Ha? Hindi, si Yang Constantino. Okay, Hillsong daw. Pero kinakanta niyo yun, yung Scandal of Grace. Okay, so kailangan natin ng mga ganyan. Di ba? So, we need to prepare. I believe, etong si Tim Tebow, si Stephen Curry, yan ay inihanda ng kanilang mga magulang for such a time as this. Amen? Amen ba yan, mga kapatid? So, ano yung dapat na ginagawa natin? So, let's look. Nakita niyo yan? Nakita ko rin yan sa na isang bata, di ba, pinag-pray niya, nilelay hands niya yung kanyang kapwa bata. Okay? Kailangan natin ng mga ganyan, di ba? Kaya nga merong kids church. Okay? Train up a child in the way he should go. Kasi yung batang yan, magiging ano yan, di ba? Magiging teen, magiging kabataan, etc., etc. This is the kind of training, mga kapatid, training in godliness na ibinibigay natin dun sa ating mga kabataan at dun sa mga susunod na henerasyon. So we will be talking about, itong godly training. Okay. So binanggit dun sa verses 13 hanggang 16, ano lang natin, binanggit after na sabihin ni Paul after niyang sabihin na yung godly training ay beneficial in this life and the life to come, binanggit niya, verse 13 to 16, kung ano yung mga training for godliness na dapat nating ginagawa. Tayo na mga may edad na itinuturo dun sa mga kabataan. Okay? At sila rin, kabataan, ito yung kanilang ginagawa sa kanilang mga sarili bilang mga Kristiyano. Andiyan ba po kayo? Gising pa kayo? Tuloy natin? Okay, tuloy natin. Ano yung una? Give attention to the Scriptures. Balikan niyo yung verse 13. Balikan niyo yung verse 13. Ano yung sabi dun sa verse 13? Sabi ni Paul kay Timothy, verse 13, until I get there, focus, ano yung word? Focus, sabi niya, on reading the Scriptures to the church, encouraging the believers, and teaching them.
So ang ibig lang sabihin nito, mga kapatid, isa doon sa training for godliness na ginagawa natin, dapat motivate natin yung ating mga kabataan na i-focus yung kanilang buhay sa Scripture. Reading the Scripture, meditating it, studying it, and sharing the Scriptures. Ilang kaya dun sa mga kabataan natin ngayon ang nagbabasa pa rin ng Biblia? Bukod kaya dun sa John 3:16, ano pa yung memory verse na alam mo? Genesis 1:1. In the beginning, God created heaven and earth. Jesus wept. John 11:35. Yung mga ganun eh. Diba? Ibig sabihin, yung ma-motivate natin yung next generation na is to cement or to glue yung buhay nila dun sa biblical scriptures. Kasi yung convictions, yung mga values, it takes a lifetime para talagang, anong tawag dito, para talagang ma-cement. Diba? Yung mga values, yung mga Christian values, kinakailangan talagang ang tawag dito, talagang na i-inculcate, di ba, dun sa ating mga kabataan. Para pagdating ng time na nandun yung pressure, di ba, meron silang mga salita ng Diyos na pinangahawakan sa kanilang buhay. Kahit wala yung magulang, alam mo na hindi pariwara, hindi pasaway ang anak mo kasi merong mga Christian values, di ba, merong Word of God na pinangahawakan siya dun sa kanyang puso. Amen ba yun? Sabi ni Paul kay Timothy, focus on reading the Scriptures. So give attention to the Scriptures. Ituro mo. Ang nangyayari kasi ngayon, mga kapatid, ang Scripture na ituturo lang pag-araw ng linggo. Ilang oras lang yon? Isang oras lang. Pag sinabi ng pastor, okay, let's open our Bible in the book of Genesis. Madalas hindi na natin binubuksan yung ating mga Bible kasi meron ng PowerPoint. Diba? Kaya nga yung iba sa atin, hindi na nagdadala ng Bible. Yung iba naman, meron ng Bible na application dun sa kanilang cellphone. Pero bago mo basahin yung Bible na application dun sa iyong cellphone, kung naka-data connection ka or merong wifi, ang una mong babasahin, it's not the Bible, kundi Facebook. Di ba? So yun na yung ano ngayon eh. Meron nga ako nakitang picture na pinost nila na ano daw yung makikita natin na pangyayari pag end of the world. Alam niyo kung anong pinakita doon sa picture? Yung mga parang nagbabagsakan ng mga bulalakaw, parang mga stars. Pero yung mga tao, alam niyo kung anong ginagawa? Parang comedy, comic illustration. Pero somehow, it's true. Diba? Yun na kasi yung ano natin eh. Yun na yung henerasyon natin ngayon eh. No? So, give attention. Prioritize pa rin natin ang Scripture. Sola Scriptura, Scripture only. Sola fide, by faith alone. So, yun pa rin, yung mga values na dapat ay tinatanim natin doon sa ating mga kabataan. Amen ba yan? Sing ba kayo? Amen. Alright. Okay, give attention to the Scriptures. And then, pangalawa, mga kapatid, is binanggit niya doon sa verse 14, if you will look at your Bible, sabi ni Paul, kasi itong si Timothy, medyo may pagka-timid eh. May pagkamahiyain. Kaya nga, di ba, dun sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, sabi ni Paul sa kanya, God has not given you the spirit of what? The spirit of timidity, but of love, power, and sound mind. Binanggit niya yun. Kasi ito ngang si Timothy, may pagkamahiyain. Pero yung Christian values inculcated sa kanya, kasi yung lola niya, anong pangalan ng lola niya? Si Lois? Eunice. Ang nanay niya si Lois, di ba? So parehong mga mga believers in Christ. Kaya bata pa. Sabi ni Paul sa kanya, bata ka pa lang, yung
yung pagiging godly, itinuro na sa'yo ng iyong lola at saka ng iyong nanay. Okay? So, use your spiritual gifts. So, ako, to prepare para ihanda yung next generation, no? Ako, o kayo, motivate, di ba? Motivate yung younger generation na gamitin, i-develop yung gifts, talents, skills na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen ba yun? Like Stephen Curry, like Tim Tebow, doon sila, doon sa area yun sila gifted eh. So doon sila ginagamit ng Panginoon. Tama? Karamihan ng mga lost people nandun sa labas ng simbahan. Okay? Kaya ang pag-witness natin, hindi sa loob ng simbahan, kundi sa labas ng simbahan. Imagine yung impact, di ba, na nakikreate nitong si Tim Tebow at saka ni Stephen Curry dun sa mundong kanilang ginagalawan. Hindi lang sa church. Ginagamit yung giftings, yung talents. Naintindihan po ninyo ako? Parang nakaganon lang. Ano si Brother Elmer kanina? Nakakaintindihan pa tayo. Naniniwala naman tayo na lahat tayo binigyan ng Diyos ng gifts, talents, skills, etc. etc. Tama? Ibig sabihin, walang Kristiyanong bobo. Tama? Bobo, walang Kristiyanong bobo. Asawa ni Boba. Okay. Balakalan ko. Okay, wala. Okay, wala. Lahat tayo merong talents. At yung mga gifts na yon, yung mga spiritual gifts, talents, treasures na binigay ng Diyos sa atin, no, gusto niya na gamitin natin for His glory. So yung paglalaro ni Kerry, ni Tim Tebow dun sa kanilang mga sports, it's a parang declaration, it's a witness na ito bigay sa akin ng Panginoon and I'm using this gift, I'm using this talent to glorify the one who gave this gift to me. Naintindihan po natin? Kasi baka kung hindi mo tinuruan yung anak mo na yung gift, yung talent ay galing sa Panginoon, baka sinasabi na niya sa sarili niya ay, ang galing ko, no? Yeah. Glory to me. Ang ganda ko kasi. Di ba? So, motivate them. And then, yung ating mga kabataan, use your gifts. Hindi lang dito sa loob ng church. Di ba? Kundi sa labas. At i-proclaim ninyo, no, dun sa mga kaibigan ninyo, dun sa mga, kung sino man yan, na yung talent na yon, yun ay bigay ng Diyos sa iyo at ginagamit mo yun for His glory. Parang, di ba, yung ginagawa ni Steph Curry, glory to God. Amen? Use your spiritual gifts. Verse 14. Then, thirdly, is practice accountability. So, ini-encourage ko kayo na dapat magkaroon ng accountability group. Yung accountability group kasi, hindi yun yung grupo na pag binanggit mo yung mga failures mo, yung mga mistakes mo, o yung mga weaknesses mo, i-chismis ka sa iba. Hindi yun accountability group. Chismis group yun. Okay? Ang accountability group, ito yung grupo mo na somehow ay napagsasabihan mo ng iyong mga problema, ng iyong mga weaknesses, ng mga failures, at hindi ka igaganon, kundi ipagpe-pray ka. Encourage ka. I-motivate ka. Ito yung accountability group na kung saan ay pinapractice yung one another commands of Christ. Yun yung purpose ng ating discipleship group. D group. Parang it's a accountability group. Okay? Amen? So, practice accountability. Ang sabi niya, verse 16, keep a close watch on how you live. Bantayan mo yung pamumuhay mo. Sabi ni Paul kay Timothy, bantayan mo kung papaano ka
namumuhay. No? How you live and on your teaching, stay true to what is right, stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Meron kang accountability, personal accountability, and then meron kang accountability group. Kasi hindi mo lahat kita ng mga weaknesses mo. You need someone na magsasabi sa'yo, bro, medyo meron kang blind side. Di ba dito sa ganito? Na hindi mo napapansin. Yun yung purpose ng accountability group. So meron kang personal accountability and then parang you make others also, parang yung close mo, inner circle, to praise you and to criticize you at the same time. Tama? Kasi tayo mga Pilipino, gusto lang natin ng praise. Di ba? Ayaw natin minsan ng kinakriticize. Pero kung alam mong kaibigan mo yun, ka-close, naiintindihan mo, di ba you accept? Bilang isang, anong tawag doon? Healthy, anong tawag doon sa ganon? Positive reinforcement. Positive reinforcement or positive criticism. Di ba? Yung mga ganon na, alam mong somehow ay natututo ka. Yung grupo ninyo, kaya nilang i-practice yung, saan yung exact verse? Sa Proverbs, open rebuke is better than secret love. Exact verse. It's in Proverbs. Alam ko nasa Proverbs yun. Kaya lang, nakalimutan ko na yung exactong verse. Meron sa Proverbs. Open rebuke, sabi niya, is better than secret love. So, yung nakikita mong, di ba, accountability group mo, nagkakamali na siya, kaibigan mo, di ba, at kapag pinagpatuloy niya yung blind side na yun, mapapariwara siya, at hindi mo pa rin siya sinasabihan, then, you're not a true friend. Hindi ka tunay na kaibigan. Amen ba, mga kapatid? So, ito yung sinabi ni Paul, no, na training for godliness na dapat natin gawin yung adult generation at dapat din namang ginagawa ng younger generation. Focus or give attention sa Word of God, sa Scriptures. Tapos, pangalawa, di ba, yung sa giftings, yung mga spiritual gift na ibinigay ng Panginoon sa atin, use it for His glory. At yun ay isang sign ng witness, ng pagpapatotoo mo, a way of testifying to the Word, di ba, to the world, na nagte-testify ka for the Lord. And then, pangatlo ito, you practice accountability. Why? Because nobody is perfect. Walang perfectong tao. Amen ba yun? So, yun yung practice natin. Yun yung training natin for godliness, and that is how we prepare the next generation. Ganyan inihanda ni Apostol Pablo, itong kanyang protege na si Timothy. So the same principle, di ba, the same na training na ginawa nitong si Paul kay Timothy, yun din ang dapat nating i-apply sa ating panahon. Hindi nagbabago yung mga biblical principles. Yung paraan lang minsan, yung method of doing it, yun ang nagbabago. Amen? And lastly, let me share itong tinatawag na the domino effect. Di ba? It starts with one. Kasi baka sinasabi ng mga kabataan, mag-isa lang naman ako mag-isa lang ako na Christian sa school, so ano yung magagawa ko? Alam din siguro ninyo yung ripple effect, di ba? Yung tapon ka ng tawag dito, pebble sa tubig, di ba? Tapos magkikreate ng ripple effect. So the same domino effect, it starts with one. Kung hindi ikaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? May isa pa. Kung ano yung pangatlo? O dalawa lang.
Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino? The power of one. Diba? So, sabi ni Paul kay Timothy, verse 11, teach these things and insist. Ano yung word na insist? Pagpilitan. Diba? Insist. Okay? Minsan nakukulitan na kayo. Brother Alex, lagi na lang sinasabi pag mag-meeting tayo. Memory verse. Lagi lang naman John 3:16 ang sinasagot ko sa, for God so loved the world that He gave. Genesis 1, in the beginning was and God created, etc., etc. Diba? Insist that everyone learn them. Verse 12, don't let anyone think less of you because you are young. Diba? Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. One, mga kapatid, can make a difference and you can make a difference. Okay lang. Ang tanong lang ngayon, mga kapatid, is, ikaw, sa ngayon, ano yung ginagawa mo? Hindi naman kinakailangan marami kaagad. Isa lang. Diba? Yung sa tagal ng pagiging Kristiyano mo, at least meron kang mai-impluwensyahan na isa. At malay mo, diba, yung isang yon na na-enlighten, na disciple mo, ang laki pala ng impact na magagawa sa community, sa church, o kaya sa nation. Amen ba yun? Ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa natin to prepare the next generation of leaders, the next generation of husbands and wives, di ba? The next generation na magiging leader ng community or nation. Ano yung ginagawa mo? The power of one. Si Paul kay Timothy, ikaw sa iyong dinidisipulo. Amen? May ginagawa pa ba tayo? Meron naman tayong ginagawa. Hindi kinakailangan dito sa simbahan, sa labas. Di ba? Meron kang dinidisipulo. Meron kang pinapanalangin at minomotivate and encourage to live for the Lord, to serve the Lord. So yun po yung question na iiwan ko sa bawat isa sa inyo at maging sa akin. Amen? Let's all stand and let's pray. God, alam po namin na maraming mga challenges na kakaharapin yung aming next generation, yung aming mga young people at yung mga children, Lord God, knowing na ang bilis magbago ng panahon ngayon. Lord, yung mga bagay na dating hindi moral ay ngayon ay tinatanggap na ng marami, tinatanggap na ng lipunan. Lord, hindi po nagbabago ang inyong salita. Hindi po nagbabago ang inyong mga utos. Lord, hindi nagbabago yung mga itinakda na po ninyo sa simula pa lamang ng sanglibutan. Yung values ng Christian family, Lord God, yung values, Lord God, na dapat ay sinasapamuhay po namin bilang mga Kristiyano, hindi po yan nagbabago, Lord God. So, Lord, help us. Tulungan po ninyo kami na maihanda, ma-motivate, maturuan yung next generation po of leaders, mga kabataan, Panginoon, mga children, Lord God, na pagdating ng time na kakaharapin na nila itong mga challenges na to, itong mga pressures na to, Lord God, ay hindi po sila magme-melt under pressure, Lord, kundi maninindigan po sila dun sa
kanilang biblical convictions, Lord God, na naitanim sa kanilang mga puso mula nung sila ay mga bata pa at mga kabataan pa, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na magawa etong mga bagay na ito. Lord, ipaisip din po ninyo sa amin, Lord God, na as one, we can make a difference, Lord God. Huwag po kaming tumingin dun sa malaki, dun sa marami kagad, kundi, Lord, magsimula po kami dun sa isa, Lord God. Dahil yung isa pong yun, Panginoon, ay pwedeng mag-create ng malaking pagbabago sa aming paligid at sa aming lipunan. Salamat na ito po'y ginagawa po ninyo at bilang isang simbahan, Lord God, naway magpatuloy po kami dun sa ganong misyon, dun sa ganong layunin, Lord God, na ipahayag ang inyong ebanghelyo at turuan ng mga taong to na binibigay po ninyo sa amin na sumunod sa inyo. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone say Amen.